Good morning, Philippines. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 30, 2026. Pag-usapan po natin tungkol kay Senator Erwin Tulfo. Alam po ninyo, ayoko sanang pag-usapan ito pero may napanood po tayong video clip tungkol kay Erwin Tulfo kung saan sinabi niya na itong si Senator Alan Cayetano ay mukhang taong grasa na. Yan po, napanood po natin yung kanyang video kung saan sinabi niya ang ganong pananalita sapagkat di umano ay medyo nasisiraan na yata ng bait dahil sa natanggal siya sa pagka-Senate President. Siya yata ang di umano ang mayroon pinakamaiksing term of office as Senate President. Minsan po may napanood din tayo na kung saan sinabi ni Erwin Tulfo na ang impeachment time daw ay hindi dapat gamitin ng mga senador upang pagtanggol ang mga personal na atake laban sa kanila sapagkat hindi umano ay injustice para kay BP Sara dahil ang impeachment court o ang impeachment time ay nakalaan lamang para kay BP Sara. At minsan may napanood din tayo kung saan sinabi ni Erwin Tulfo na dapat ang batas ay baluktutin or bindalo for the convenience of the people, kung saan tinanong niya ang nooy Secretary of Justice na si Boyeng Remulla kung tama ba na baluktutin ang batas, at sinagot naman ni Boyeng Remulla, then the Secretary of Justice, na tama daw. Kaya para bang pinalalabas nila na talagang tama lamang na baluktutin ang batas kung kinakailangan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong si Erwin Tulfo kapag nasa Senado ay talagang ubod ng yabang, bobo naman. Pinakikita po ang kabubuhan, panloloko, gustong palabasin siya ay napakatalino katulad ng kanyang kapatid si Rapi Tulfo. Pero mas lalo siyang nagsasalita ng mga sinasabi niya, mas lalo lamang ibinibilad ang katotohanan na talagang napakabobo at gago itong si Erwin Tulfo. Una, sapagkat hindi po totoo na maging tama ang pagbaluktot sa batas para sa mamamayan. To bend the law is all the time
no good, because to bend the law is to violate the law. Kung ang batas na yan ay hindi tamang gamitin sa isang pagkakataon, ang kailangan o kung ang batas na yan ay talagang hindi na applicable, no longer applicable to the situation of the people, the solution is to amend that law or to repeal that law, but never to bend the law for the good of the people. Katulad ng sinasabi ni Justice o ngayon ay Ombudsman na ni Boying Remulla at ni Erwin Tulfo na tama na baluktutin ang batas para sa mga tao. Yan po ay hindi magiging tama magpakailanman. Sabi nga natin, ang solusyon kung hindi na applicable yung batas na yan is to amend the law or to repeal the law. Yan ay nasa kapangyarihan ng Kongreso para gawin, but never to bend the law, because bending the law is the violation of the law. At ito ay sumisira sa prinsipyo ng batas. Kaya may kasabihan tayo that Jura leaks said leaks. The law is harsh, but it is the law. It has to be applied no matter what. So kung hindi na kailangan o kung nakakasira na yan, amend it or repeal it by another law. Yan po ang dapat gawin. Hindi as senator, lawmaker as that, hindi dapat na siya ang magsabi niyan. Sapagkat ang ibig sabihin niyan, they encourage to repeal the law or rather to violate the law. Tungkol naman po sa sinasabi niyang si Alan Cayetano ay nasira ng bait o mukhang taong grasa. Well, ang gusto po nating iparating dito na kung si Alan Cayetano din lamang at si Erwin Tulfo di hamak na mas magaling si Alan Cayetano, isang abogado, hindi katulad niya na dinadaan ang lahat sa yabang, wala namang katuturan ang mga sinasabi. Mayroon pa po yung sinasabi niya na hindi dapat na ang impeachment time ay gamitin ng mga senator, judges upang ipagtanggol ang kanilang sarili sapagkat di umano ito ay kawalang katarungan sa Vice Presidente. Napakabobo talaga ni Erwin Tulfo, gago. Sapagkat tama po ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano na kung sisiraan mo ang mga senator judges, yan po ay relevant sa impeachment pa rin. Sapagkat ang paninira sa sinumang senator justice ay paninira sa impeachment court. Katulad ng sinasabi nga ni Robin Padilla at ni Senator Alan Cayetano na sila ay paimbestigahan tungkol sa SEA Games noong 2019 sapagkat si Melvin Matibag ng panahon yun ay nakatakdang mag-appear sa impeachment court at kasabay noon sinabi naman niyang kanyang paimbestigahan ang SEA Games na kung saan si Alan Cayetano ang nooy chairman ng organizing committee ng SEA Games noong 2019. Iyon
ay tila baga pananakot sa mga senator judges. Yan ay kawalang katarungan sa impeachment court. Kaya dapat lamang na kanilang ipagtanggol ang kanilang sarili bilang senator judges sa mga panahon yun. Ngunit si Erwin Tulfo na nagmamalaki, nagmamayabang, bobo naman. Kanyang sinasabi na magiging kawalang katarungan daw para kay BP Sara kung ang mga senator judges ay magtatanggol sa kanilang sarili. Yan ay nagpapakita lamang na talagang bobo si Erwin Tulfo. Bukod dyan, makikita po natin na si Erwin Tulfo ay corrupt din bilang senator sapagkat isa siya sa sinasabing tumanggap ng mali-malitang pera mula sa flood control projects. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, huwag po tayong basta magtitiwala, maniniwala dito kay Senator Erwin Tulfo. Ito po ay mayabang, gago, at bobo. Kaya dapat hindi paniwalaan si Senator Erwin Tulfo. Ang kanyang kayabangan makikita po sa kanyang pagsasalita sa Senado na akala mo ay mayabang. Kung ating marinig ang kanyang mga sinasabi, wala namang kalaman-laman. Kaya po mga kaibigan, mga barangay, mga kapatid, sinasabi po natin ito nang sa gayon hindi sa makapanluho sa sambayan ng Pilipino. Marami pong salamat at magandang umaga sa ating lahat.